Hello guys, for this video, um, kakabitan natin for ang ating pangalawang gate, pang limang days na natin to guys, medyo lumipas lang tayo ng konti ng pahinga. So, ayun na, nag-start na ulit tayo. Pang fifth day na natin, kumbaga to guys, kakabit na natin yung finally, yung pangalawang gate. No? So, sobrang busy natin talaga, hindi natin natapos pa guys. So, this time matatapos na natin yung pangalawang gate. So, final na lang ito guys. Ayan. So, tinignan ko muna na talagang level siya sa kabila. So, dapat naka-permis lahat yan guys. Para hindi titisa. Ayan. Ito nyo na guys, okay na siya. Antay na siya. So, kailangan hindi yan titisa guys. Sisilipin muna natin sa labas kung bago natin gagawa pa ng next na step natin. Ayan, okay na siya. Nakabit na natin. So this time guys, next step natin, gagawa na naman tayo ng saraduhan. So meron tayo dito guys na hindi ko na masyado siya dinitalye. So meron tayo stainless dito, uno na tubo. At gumawa na lang, DIY na lang tayo ng dito guys, ito mga 5 cm ang lapad. At ginawa na lang natin siya ng DIY. Dahil hindi na tayo bumili sa junk shop ng para mabilis na rin natin matapos. Gumawa na lang tayo ng dyan na medyo malaki ng tubo kasi may nagbawas na lang tayo. So nag-cut tayo dyan ng konti. Tapos ihuhulma na lang natin yun sa pinakatubo niya. Pinapalo lang natin siya dyan na makorting sumipit ng bahagya. Hindi naman dapat mas lang. Hindi rin naman sobrang luwag. So, make sure lang na yung circumference niya, bilog na bilog. Hindi naman bilog na bilog. Yung tamang swabe lang na magagalaw yung tubo. Ayan. Anyway, welding naman yan guys. So, okay lang. Ito tabunan naman yung cutting. Yung cut na ginupit, kinating natin yung tubo. So, mawi-welding naman natin yan. Once na linigyan na natin siya ng i-permis na natin. At kailangan din pala natin ng angular bar para make sure nakapantay siya. Para doon siya, yun sa niya, sa saraduan niya. Yan. Meron akong panghulma na tubo. Para pag pinalo-palo mo, hindi siya mabibingkong. Matigas na tubo yan. Para humulma lang siya. So yan, once na hulma na yan siya guys, pag alam nyo na yung okay na siya, swabe na, sa kanya na i-welding. Yan siya. Makikita mo, swabe lang. Swabe lang siya, dapat hindi naman siya mas-crispy. Para okay lang ng niya, ang size ng tubo. So yan, medyo mabusisi lang talaga yun guys. Hindi ko na masyadong na-detalye. Kasi wala tayong cameraman na makikita sa yung galawan. Yan. Sinisipat guys kung sakto na, kung pwede na. Makikita mo naman Yan. Sukatin natin actual. Yan, actual ng sukat natin. Kung paano makikita natin yung pagtitulak yung lock.
is swabe lang. Hindi masyadong maluwag, hindi rin masyadong mas. Stainless ka pala guys, meron tayo dyan na ginamit. Stainless ang ginamit natin. Para swabe natin. Swabe lang yung pagsara. Ayan, medyo okay na guys. Yung stainless natin, nabili rin yun natin sa junk shop. O, sige. Mga 24 centimeter. Mga 24 centimeter na guys. Yung ginamit natin, stainless. Para pag isasaro nyo siya, swabe lang. Yan. I think okay na. Pwede ko na siyang i-welding. Hindi tayo bumili sa junk shop kasi magugahol na tayo ng oras. Kailangan matapos na natin. So ayan, binelding ko na guys, final. Alam ko nang pwede na siyang yung pinaka-handle niya, ano na rin ako ng solid na solid na 3/8 size na bakal. Yung size, yan. Para sa handle. Yan okay yung handle niya. Tapos design sa pag binaba mo guys, malalak mo na siya. Meron na rin siyang lock dyan. Ayan, tulad yung ganyan. Ayan, ganyan na siya guys. Ginabi na ako. Ayan. Pagka pinasok niya siya ganyan guys, maglalak na siya. Actually, kulang pa pala siya sa pag-bend. Pero okay na yan. Tapos, anti-malak. So, ayan guys. See you next video na lang natin ha. Bye-bye. Thank you for watching my video.